Mindanao, mas magiging maulap pa rin at makakaranas ng mga kalat-kalat na ulan. Ilang moderate to heavy rain showers mararamdaman sa ibang bahagi ng Davao Region pa rin at eastern part ng Mindanao. Pero nalalabi naman sa katamtaman at partly cloudy ang umiiral kasabay ng matinding alinsangan dahil na rin sa tindi ng Estelis. At San Jose, Occidental Mindoro nakaranas ng grabeng init kahapon. At sa La Nina status, mas bahagya ng bumaba. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 5, 2025. Ang oras nating boss may maga, alas 10:17 na ng umaga. Grabe na alinsangan ang nararamdaman natin at grabing init ang nasimulan na natin mula ng tatlong araw ng nakaraang araw. So 3 days ago, nagsimula na nga po yung ating matinding alinsangan at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa ngayong araw ay makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na maaraw at mataas na heat index. Kahapon ay post ko na rin yan sa ating Facebook page na ang Pasay City daw, LGU ay nagdeklara ng walang pasok sa kanilang lugar dahil na rin daw sa heat index na naka-forecast na maaring mas tumaas. Well, kung pagbabasehan po natin yung anong reference sila, bakit nagde-declare sila ng walang pasok, na pinagbabasehan nila ay ang forecast pa lamang, which is hindi pa naman actually na mangyayari yun, pero pinagbasehan kasi nila yung forecast kaya nagsususpend sila ng klase. Well, para sa gustong malaman, makikita yan sa ating heat index section o init factor. Ayan, makikita po dito ang tinatawag na forecast ng heat index. Ayan, yan po. Makikita niyo po dito yung part ng forecast at anong lugar po ang nakataas ng kinabukasan. Nakaschedule yan ngayong araw, March 5. Yan. So, nakataas ang forecast sa San Jose, Occidental Mindoro. Mabot ng 42 degrees. Dito naman sa may bandang Lipa, Legazpi City, Albay, 43 degrees Celsius. Kasabay na ang Vera Catanduanes. Pinost ko yan sa Facebook page. At dito sa may bandang Camarines Sur, nakataas din sa 43 degrees Celsius yung heat index forecast nila. So kung mapapansin nyo po yung indication dito, wala naman nakalagay na Pasay City pero nagdeklara na walang pasok. So yun po. Pero the rest naman sa bahagi ng Metro Manila ay normal naman at wala namang nakataas dito na forecast hanggang bukas po yan ng March 6 na wala namang nakataas na forecast. So depende po yan sa magiging pagbabago-bago ng forecast mula yan sa Data PD Pag-asa. Pero para sa akin kasi hindi kasi sufficient na magiging batayan ang forecast ang heat index. Ang alam ko lang is temperature, yung air temperature. Kasi ang heat index kasi para sa akin, magdedepende pa rin yan sa humidity. Minsan, napaka-init ng air temperature natin, pero sobrang sobrang dry naman natin. Hindi naman masyadong mataas ang alinsangan. So, hot dry lang. Minsan, pag hot dry, mababa naman minsan yung heat index nun. Pero grabe naman ang air temperature. So, ewan ko bakit nagiging basihan ng mga LGU yung heat index. Okay naman na magkaroon ng monitoring sa heat index, pero para gamitin yung forecast ng heat index, which is para sa aking analysis, hindi kahit sa ibang bansa hindi masyado pinagbabasehan ng heat index para magdeklara ng walang pasok. Kasi again, nagdedepende yan sa init ng alinsangan natin, yung air temperature natin. Minsan again, napakataas ng ating air temperature, minsan umaabot ng 36, ganyan, pero yung ating outside humidity naman ay napaka-dry naman. So, hindi ganon kataas ang heat index natin. Manatiling mababa pa rin. So,
Direct proportional yung magiging heat index kasi sa changes ng air temperature sa humidity o outside humidity natin. So minsan sobrang dry ng ating outside humidity, halimbawa tulad nito 74%. Yan, dahil mataas ang ating outside humidity, mataas yung water moisture, tapos mataas din yung ating outside temperature, lumalabas, tataas din yung ating dew point. Ayan, 25 degrees. Pag tumataas ng ganyan po, ibig sabihin, tataas talaga na halos dumudoble yung ating heat index. Kasi naipaliwanag na natin kung bakit ganon. Pero minsan, mataas yung ating outside temperature, minsan maabot ng 35, 36 degrees. Kaya lang, yung ating outside humidity naman, sobrang dry naman. Minsan 65, minsan 55%. So, halos sobrang dry naman niya. So, yung ating heat index, mataas siya, pero hindi ganon katindi ang taas. So, yung pagbabasehan ng ating mga local government units mula sa forecast ni Pag-asa na magiging batayan para magsususpend ng klase, ang alam ko dapat magbase sa forecast ng air temperature. Matik yun. Kasi pag tumataas yung ating outside temperature, matik kasi tataas na rin kaagad yung niyan yung init, yung tindi ng ating outside temperature. Magva-vary na lamang yan sa taas ng ating outside humidity o pagbaba ng ating humidity. Hot dry man yan or hindi. Minsan hindi naman siya hot dry. So ganun po. Medyo sticky lang. Kaya dumodoble yung ating heat index. Anyway, the official naman si Pag-asa. So sundan pa rin po natin. Pero wala kasi ako nakikita na ang pinagbabasehan ng mga forecast pag walang pasok ay heat index. So hindi ko masyado napafamiliarize yung ganun ang basis para mag-suspend ng klase. Samantala, mayroong 2 lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system dyan sa may bandang Hilagang Silangan ng bandang Quirino o bandang Palanan Isabela. So nakakaranas sila ng mga pagkulog at pagkilat ngayon dyan. Ingat na lang po mga folks. Samantala, nakataas naman ng thunderstorm watch sa dito sa NCR. Well, kasama na ang buong Metro Manila yan, hanggang Laguna yan at Cavite. Within 12-hour period po yan. So, expected naman po yan, usually mga bandang tanghali yan o biglang magkukulimlim and then magkukos siya ng mga localized thunderstorms. Sa North Luzon naman, ang Ilocos Norte ay nakataas ang forecast ng localized thunderstorms, kasama na rin ang Cagayan Valley. Yan. Sa Visayas naman, ang halos buong Visayas area mula Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Panay Island, yan, kasama ang siyempre damay na ang Cebu niyan, Leyte, Eastern Samar area. So, pero dito hindi binanggit yung Cebu. So, malamang hindi kasama ang Cebu, pero kasama ang Samar, Southern Leyte, Biliran at Eastern Samar. So, ayun dito sa data feed natin na nakataas ang possible localized thunderstorm. Well, expected nga po yan dahil nga po yung ating easterly trade wind, tuloy-tuloy na talaga yan. So, magbabari po yung dala ng water vapor at yung accumulated water vapor na magiging dala-dala niya. So, magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa magiging tinding sikat ng araw natin dahil most likely very weather tayo at sunny sa buong bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas, maliban lamang sa ilang bahagi ng Mindanao na mas maulap at mas maulan ang nararanasan nila ngayon. Sa current conditions natin, overcast, gloomy, haze at few clouds po umiiral sa amin sa Caloocan. So maaraw sa amin sa Caloocan. Kitang-kita naman sa ating live CCTV snapshots ang matinding sikat ng araw ngayon. So kasabay ng pagtaas ng temperatura natin ay sumasabay din ang ating heat index. So dahil sa sumasabay ang pagtaas ng ating heat index, again, depende pa rin yan sa pagtaas ng ating outside humidity. So again, sa ating current conditions, bukod sa gloomy nga po at haze at few clouds po umiiral dito sa amin sa Caloocan, ay ina-expect natin na patuloy ang maaraw at grabing init ng ating temperatura o air temperature. Sa latest presyo na tala ng weather station, kaninang 6:13 AM ay pinakamababa na ang 26.5 degrees Celsius. Kaninang 6:13 AM po yan. At kahapon ay pinaka-highest na air temperature namin, mabot ng 32.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:15 PM. So makikita nyo po, nasa 32 degrees Celsius lamang yung aming outside temperature. Pero grabe ang taas ng aming heat index kahapon. Ayan o, kung titingnan sa heat index, 43 degrees Celsius po ang temperatura. So, kung mapapansin ninyo, mataas ang heat index pero mababa yung outside temperature natin.
So magbabari talaga yan sa ating outside humidity at air temperature. So yun po yung paliwanag dyan mga folks ha. Pero kung tatabi natin sa peak extremes in past 24 hours naman ay nangunguna, grabe ha, nangunguna ang San Jose at kauna-unahang pinakamataas na naitala nila na outside temperature na umabot ng 37.2 degrees Celsius. Grabe init ha. So sa mga taga San Jose, Occidental Mindoro, huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil kayo po ang unang nakaranas o nakararanas ngayon ng grabing init na temperatura. Yan. So nasa 37.2 degrees Celsius. Kung mapapansin niyo, yung San Jose, Occidental Mindoro, 37 degrees Celsius yung kanilang outside temperature. Pero kung titingnan niyo po yung heat index nila, hindi naman sobrang taas. Ayan o, balikan natin ha, para mas maintindihan natin. Kung mapapansin niyo sa Region 4, sa Mimaropa, yung San Jose, Occidental Mindoro ay nasa 43 degrees Celsius lamang yung highest heat index sa kanila. Pero nasa 37 degrees Celsius yung kanilang outside temperature. Mapapansin niyo, di ba? Sobrang taas ng air temperature nila pero hindi ganoon kataas ng sobra yung kanilang heat index. Pero syempre, pasok pa rin yan sa pinaka-dangerous level. Kapareho yan dito sa amin sa Caloocan. So malinaw po yan mga folks na hindi, kung ako po tatanungin, hindi dapat pinagbabasehan ng heat index para sa pagsususpend ng klase. Pinsan naman kasi is yung mababa yung heat index pero grabe naman ang tinding alinsangan. Maaaring siguro ang dahilan, ang katawan kasi ng tao natin, mas nararamdaman siguro natin kasi yung init base na rin sa heat index. Samantala sa lowest temperature naman sa Baguio, balik sa 17.4 degrees Celsius pa rin, stationary sa kanila na pinakamababang temperatura sa bansa so far. At sa inulan naman ng Surigao region ay nakaranas ng 40 mm na total rainfall. Until now, wala kami naitala na pag-ulan sa Caloocan. At samantala, meron tayong geomagnetic field na naman na active na geomagnetic field. Ikatlong araw yan. So expected na G1 minor pa rin na NOAA scale. Unang nag-alarm ito kaninang 5:39 AM po. Madaling araw pa siya nagsimula. So expected primarily forward pa rin na 60 degrees geomagnetic latitude pa rin. Mostly northern hemisphere mararamdaman yan at possible na mga weak power grid fluctuations. So maka-apekto yan sa ibang satellites na dumadaan sa northern hemisphere zones at auroral activity. So posibleng abot ng 5.0 G1 geomagnetic storm. Yan na mararamdaman natin pero bukas, sa ating bukas medyo magiging kalmado na at unsettled na ang magiging geomagnetic activity. So sa ating solar radiation at radio blackout possibilities ay mababa. Sa 40% lamang ang radio blackout at sobrang baba naman sa solar radiation. So walang masyadong coronal mass o malakas na CME na nire-release ng haring araw. Well, bunsod na rin kasi hindi pa masyado nakatutok sa Earth. Bagamat yung bagong cluster na AR4, 4011, 4011 at 4012, bahagyan ng medyo malapit na siya nakatutok sa Earth. So nasa 134 ang ating sunspot number. So be ready na lang sa mga susunod na araw na maaring magkaroon ng biglaang coronal burst. So medyo mataas-taas yung ating normal solar wind, nag-above normal speed siya. Yan, mula ngayong araw. So kung within 3 days ay usually ay nasa normal speed naman ito. Yan. So nag-above normal speed lamang siya ng bahagya. So may mga minor to moderate lamang na solar wind velocity. Wala tayong record din na solar X-ray events. Kalmado rin yung ating flux at solar radiation. Ayun, medyo kalmado naman siya. Active lamang ang ating geomagnetic activity so far for 4.33 ito. Kaninang 5 o'clock AM yan ng madaling araw, oras sa atin sa Pilipinas. At yung magnetosphere natin hindi naman sobrang hirap sa impact ng geomagnetic field. So wala tayong magiging problema pero manatiling mataas ang ating TEC o total electron content, especially sa may bandang Papua New Guinea zone. Di naman masyado apektado sa Pilipinas. Medyo mababa lamang yung ionospheric range natin na between 50 to 60 MHz lamang. So wala masyadong apektado sa atin sa Pilipinas.
So expected ang auroral, malamang mga minor lamang to moderate possibly yung generative auroral activity ng North Pole and South Pole, so wala magiging problema. At yung ating solar wind propagation, yung radial velocity, so far ay descending naman ito at mababa naman yung kanyang stereo A at yung radial velocity sa Earth. Mababa lang, mga around 400 to 450 km/s. So wala tayong masyadong region absorption, pero nanatiling mababa yung ating HF conditions between 40 to 80 meters sa umaga at 10 to 12 meters naman sa gabi, at 65% yung possible solar flare activity. Pero sa ngayon, geomagnetic lamang ang nare-receive natin na warning, kabilang na ang warning onset conditions nito. Sa ating outside humidity, 71% po, at atmospheric pressure natin 1010 hectopascals, steady ito since last hour. At yung ating high tide and low tide status, pa-high tide pa lamang po, so may 2 hours pa rin tayo mahigit para mag-maximum high tide. Well, mataas ba ito? Well, pinakamataas na 0.9 meters, so halos magwa 1 meter ito mamayang alauna o 1:26 PM po ito magha-high tide. So medyo malalim-lalim ng bahagya yung magiging high tide natin mamayang hapon. So take note na lamang yan sa maglalayag ngayon araw. Well, tingnan po natin kung maalon ba sa karagatan natin base sa ating global assessment monitoring. Kung sisilipin natin sa ating significant wave height, makikita ang mukhang sa susunod na 24 oras tataas po ang alon sa may bandang extreme ng Luzon, sa may baybayin ng buong Ilocos Norte, yan, Cagayan Valley, yan, sa baybayin ng Cagayan. Hindi natin alam kung ano yung nagpapalakas ng alon dito sa itaas. Hindi naman natin nakikitaan na magkakaroon ng paglakas ng northeasterlies dito. Well, titingnan po natin. Pero ang malinaw lamang dito ay for the next 24 hours, tataas po ang pag-alon natin. Sa ngayon ay hindi pa. Kung titingnan natin yung araw ngayon, March 5, medyo hindi pa masyado tumataas ang alon. Maliban na lamang sa Itbayat, Batanes na umaabot na sa 1.25 meters ang alon. Pero sa lahat ng nalalabi naman sa walang problema, ingat na lamang sa gale force wind sa silangan dahil malakas pong ating easterly trade wind. Pero yung alon, kalmado naman at hindi naman sobrang matindi ang pag-alon. So yun lamang po ang analysis natin so far. Huwag masyadong magbibilad ngayon sa tinding sikat ng araw. UV8 po tayo ha. So 14 minutes sunburn po ang aabutin natin, or current solar energy of 605 watts per cubic meter ang lakas ng sikat ng araw. Matinding sikat ng araw ngayon. Magpayong po mga folks sa mga nasa labas ngayon at mga lalabas pa lamang. Sa ating almanac, sumikat ang haning araw kaninang 6:09 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:04 PM. At kaninang 10:03 AM ay kamu-moonrise lamang ng ating waxing crescent, aliwanag ng buwan. 32% illuminated po ito. So nasa elevation of 12 degrees pa lamang, kaka-moonrise pa lamang nito ngayong umaga. Yan o, kitang-kita po sa elevation of 12 degrees. So nandyan pa lamang siya sa bandang medyo lower east pa. Medyo matatanaw na yan sa mga medyo matataasan lugar. Dito sa amin hindi pa matatanaw yan. Mga mayang konti once na umabot na siya sa elevation of 20 degrees at least. So lulubog po yan mamayang gabi po at 11:24 PM po. At sa ating local weather outlook, para ngayong Wednesday and Thursday na po yan, magiging maulap ang ating hapon daw, pero sa umaga at sa tanghali ay asahan daw ay may mga chance ng pag-ulan. 70 to 71% chance of rain. Bukas po ng Huwebes, partially cloudy din tayo maghapon, so isolated rain showers din na nasa 36 to 40% chance of rain naman. Highs and lowest temperature expected maglalaro 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating gamit na satellite imagery. Makikita po yung ating infrared visible. Walang gaanong kaulapan sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang South Luzon at Visayas area. Mga ilang party cloudy lang din na umiiral sa Mimaropa area. Pero kung titingnan natin sa heavy rain potential, ay mas mataas ang tsansa ng pag-ulan pa rin sa may bandang Davao region. Ayan, kitang-kita po. Lalo na sa may bandang Davao Oriental area. Yan. At Davao Occidental area, baligtad. Yan, kitang-kita naman po yung tsansa ng heavy rain showers na mararamdaman dyan sa may bandang Davao region. Kabilang din ang eastern part ng Mindanao, kasama na ang Surigao region,
hanggang buong area ng Caraga area, magiging maulap po at mga kalat-katapag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral and the rest ng ilang bahagi ng oriental na Davao Oriental at Davao de Oro area. Yan, i-reduce natin para makikita yung mga areas kasama na ang Bislig, Panabo at ilang bahagi dyan sa Davao del Norte. Magiging maulap din ang buong Sorsogon area hanggang dyan sa sakop ng Cotabato, North Cotabato, Maguindanao area and the rest ng bandang Lanao del Sur area. Maulap din ang bahagi ng Zamboanga Peninsula pero mas humid po ang iral na ngayon sa inyo dyan. So expected pa rin na medyo mainit o maalinsangan, pero expected ang mga kalat-katapag-ulan na may pagkilat at pagkulog pagsapit naman ng hapon o gabi. Magiging maulan din ang bahagi ng Basilan at Hulusulo ngayon na may heavy rain potential. Ingat na lamang sa biglaang flash floods. The rest ng central ng Bukidnon magiging katamtaman, partly tumusikaw din ng iral hanggang sa the rest ng northern part ng Mindanao. Ayan, mula sa buong bahagi ng Cagayan de Oro, kasama na ang area ng Misamis Oriental, Isla ng Camiguin and the rest hanggang dyan sa may bandang Agusan del Norte mga folks. Moderate to some heavy rain showers ang iiral mula dyan sa may bandang Butuan and the rest ng Surigao area. Bagamat mga ilang part dito, mostly kauding umiiral naman sa isla ng Dinagat at Siargao Island. Sa eastern part ng Visayas, bagamat katamtaman ang lagay ng panahon, partly to some mostly cloudy naman ang umiiral sa buong southern part ng Samar region at southern Leyte. Pero the rest, maaraw at katamtaman ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng norte ng Northern Samar at northern part ng Leyte. So medyo mas maaraw kayo dyan. Isolated lamang at asahan ng mga localized thunderstorms at pagsapit po ng hapon o paggabi dahil po sa magiging paglamig ng temperatura ng bahagya. Ganon din sa buong bahagi ng Bohol, Cebu and the rest ng Negros at Panay Island. So wala na tayong masyadong magiging problema dyan, kabilang na ang buong Southern Luzon. So maaraw din ang nararanasan ngayon sa buong Bicol region. Katamtaman ang lagay ng panahon at wala naman tayong nakikitaan na mga moderate or heavy rain showers. Bagamat mga mauulap ang umiiral dyan ngayon so far. Yan, kung itataas natin, halos katamtaman lagan ang lagay ng panahon. Sa buong Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa, bagamat mga ilang part dito mostly cloudy. Again, sa may bahagi ng Mindoro mas mauunang magiging mas mataas ang inyong temperatura dyan dahil kung titingnan natin sa contour map ay mataas na kagad ang inyong temperatura dyan. Maabot sa 34 to 37 degrees Celsius. Ganon din sa may bandang dulo ng Pagudpud, Ilocos Norte. Yan, sa ilang dulo na yan, ang bandang Claveria. Tumataas ang temperatura ninyo dyan at bandang isla ng Babuyan Islands na umaabot ng 34 to 37 degrees Celsius. As of 8 o'clock yan mula sa temperature contour data feed ni Pag-asa. So malinaw po na maaraw at matindi po ang humid ngayon dyan, kabilang na ang buong bahagi ng Camarines Norte, papasok na yun ang buong Quezon Province, Calabarzon, kasama na ang NCR, Central Luzon and the rest ng buong bahagi ng Luzon. Ayan, i-zoom in pa natin maigi para kitang-kita po. So halos walang masyadong kaulapan sa buong bahagi ng Northern Luzon, kaya magiging mas maaraw ang ating maghapon. Magkaroon man isolated rain shower sa Hilaga, mga panandalian lamang na mga ilang light to moderate rain showers na may mga pagkulog at pagkilat. So generally, fairly weather po ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Mas magiging maulan lamang sa ilang parte ng Mindanao, especially sa binanggit natin sa Davao Region at Eastern Mindanao. At dahil wala naman tayong inaasahan na tropical cyclone o anumang tropical wave na mamamataan sa silangang bahagi ng bansa, sa labas o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tuloy-tuloy lamang na istalis ang magdadala lamang ng ilang kalat-karatapag ulan at yung near equatorial trough sa may bandang Mindanao area, especially sa may bandang southern part ng Mindanao. Tuloy-tuloy po yan. At dahil sa tuloy-tuloy ang ating istalis, mas maiinit o yung weather systems natin, tuloy-tuloy na hot dry ang mararamdaman po natin sa halos buong bansa na yan. So wala tayong magiging komento sa anumang mga kalat-karatapag ulan. Typically lamang yan kapag nagkakaroon ng mga localized thunderstorms. Wala rin tayong na-expect na anumang tropical wave maging sa ating mean sea level pressure. So diretso agad tayo sa ating computer models. Ganon din ang nakikitaan natin dito. So wala tayong expectation of tropical wave na namamataan. Bagamat na-post ko na yan sa aking Facebook page na meron tayong expected nga na meron tayo hanggang isa na possible na development of tropical cyclone. Well, tingnan po natin. So ayan po, ito po yung pinost ko kahapon sa ating Facebook page na hanggang isang potential tropical cyclone o tropical wave
ang maaring ma-develop. Manggagaling yan dito sa may bandang south of Guam o southwest ng Guam area. Kasi yung near equatorial trough madalas nabubuo sa area na ito. Pataas po yung development ng surface trough dyan. Dahil yung mas mainit at bahagyang mas malamig na temperatura yung magkakaroon ng Coriolis circulation dyan. So most of tropical wave o mga surface trough ang mabubuo dyan. Kapag tsumamba na nagkaroon ng upper convection at nagkaroon ng low pressure development, maaari itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat mabababa ang chance nito, which is 35%, yung posible niyang maging development. So kung pumasok yung 35% chance na maging low pressure area yan, kung sakali, maaring pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Itong white arrow na ginuhit ko, maaring dito ang magiging traversing ng ating low pressure area o low pressure systems. Kung magtuloy-tuloy yan magiging low pressure. Base dito, mga tropical depression lamang ito na lalapit dito sa bandang Cagayan region. Ngayon, may chance na mas magiging malakas, magiging tropical depression siya or possible alanganing tropical storm just in case. Pero magre-recurve naman ito dahil habang lumalakas yung kanyang upper low convection, tumataas naman yung high pressure area dito. Lalakas po yung ridge of high pressure area dito. Yan. Magkakaroon ng high pressure area dito, pati dito magkakaroon ng high pressure area dito. So dahil sa mataas na high pressure area, iiwasan naman yan ng bagyo. Yan. O low pressure, o anumang low pressure area. Kaya yung development nito na magiging mas malakas, probably 60%. Kaya lang, matsetsempohan naman siya ng high pressure area dito sa atin, sa bandang Northern Luzon. So dahil magkakaroon ng high pressure area dyan, iiwasan naman yan ng anumang low pressure systems. Yan. Dahil nga po, hot dryer temperature tayo, o hot dryer season po tayo, so magkaroon man ng development dito, ay probably iiwasan naman yan ng anumang low pressure system. And then 70%, may mabubuo rito sa may bandang paligid ng Guam. Yan, dito maglalaro yan dito, pagitan dito sa may bandang Guam. Yan, medyo lalakas. May mga lalakas dito. Yan dito umabot pa ng tropical storm. Tropical storm po yan. Naging severe tropical storm pa nga yan. Tapos, meron dito, most probably tropical storm ang inaabot. Makakapasok ng ating PAR. So, kung sakali, matatawag pa yan natin na local name yan kung sakali. Kaya lang, malabo itong tatama sa kalupaan. 35% lang na tsansa na maaaring pumasok at lumapit dito sa bandang Luzon. Yung tsansa na maglalandfall ay uncertainty po yan. Dahil yung huling record nito, bandang 1983. Yang lumapit na yan. Bandang 1983 ito. Ito bandang 1990s po ito nang lumapit ito sa may bandang Luzon. Pero kalimitan, umiiwas po yung bagyo kasi kalimitan kapag tag-init sa atin sa Pilipinas, napakataas po ng atmospheric pressure dito. High pressure, yung anticyclone po na tinatawag. Kaya umiiwas po yung mga low pressure systems. Kung makikita ninyo dito, ayan 60% may madedevelop pero papasing lang ito, umaring dumaan lang ng PAR. So again, most probably ay ang tropical wave na nabubuo dyan sa may bandang southeast ng Guam at 70% dito ay puro surface trough na. Dito yan, manggagaling. Yan, kalimitan dyan yan, 70%. Madalas may mga surface trough na mabubuo. Nagkakaroon ng low pressure area dyan. Kalimitan, mga unang linggo yan nitong buwan at usually, nakakakita tayo ng mga mas aktibong tropical wave, typically mga third week na ng buwan na ito o third week ng March. So, again, bagamat trough ito, ay may mga moderate average rainfall tayo na mararanasan lalo na sa silangang bahagi ng bansa sa Eastern Visayas at Mindanao area or mga tropical wave na madalas magpapaulan dyan sa ilang areas na yan ng Eastern Visayas at Mindanao area. So, magdadala ito ng mga madalas na malawakong ulan at umaabot sa 1,005 hectopascals o mas mababa pa yung atmospheric pressure. So, probably magiging maulan ang parte nito kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na tropical wave na mabubuo nga po sa may bandang southeast ng Guam area. So, yun po yung analysis natin dyan para sa posibleng tropical cyclone forecast analysis for the month of March 2025. So, again, isa o hanggang isa na potential tropical wave ang mabubuo. Pero yung malakas na bagyo ay halos wala. Wala tayong inaasahan na mas malakas. Mga typhoon category, ganyan.
or severe tropical storm category, malabo yan na may makakalapit sa bansa dahil sunod-sunod po yung high pressure area natin yan dahil sa gantong mga araw grabe ang high pressure area natin sa bansa o yung hot dry na klima sa atin sa Pilipinas ngayong month of March. So napaka-uncertainty na may makakalapit na anumang low pressure area sa bansa. So mula sa mga computer models ulit, wala tayong inaasahan na may mabubuo niyan. So wala tayong magiging komento so far sa ating analysis. So diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Yan. Mukhang mayroon ilang mahihinang pagyanig kaninang mga bandang alas 5, mga 5:34 o 5:33 AM. Yan, oras natin sa Pilipinas. At mayroon din kaninang 6:12 AM. Mga 6:12 AM po ito. Tingnan natin kung sa loob yan ng Pilipinas gamit ang data feed ni PBOX na short period seismic activity detection. So kung titingnan natin, mukhang hindi pa rin ina-update ni PBOX yung separation ng February at March. So i-separate na po ninyo. Naghahalo po kasi yung month ng February at March. Sana automated yan. Mula kaninang 5:32 AM, so ito na nga yun. Mga bandang 5:32 AM, ito nga yun. Ayan, na-detect ng aking seismograph pero mahina naman siya, which is magnitude 4.0 yan na mababaw lamang, epicentral depth of 5 kilometers. So eksakto naganap ito kaninang 5:32 AM dito sa may bandang southwest ng San Fernando, Romblon. So mga at least intensity 1 o intensity 2 ang naramdaman nila dyan sa paligid ng Romblon na may epicentral depth of 5 km. Kaya na-detect ito sa amin sa Caloocan. So medyo malakas din kahit paano yung pagyanig niya. Pero dahil mababaw naman yung karagatan dyan, hindi masyado kalaliman, wala namang inaasahan na may tsunami warning na itinaas dyan. After nyan, wala naman tayo na-detect na kasunod ng magnitude 4.0 sa may bandang San Fernando, Romblon at puro mahihina lamang na pagyanig. Pero kung titingnan natin dito, kung bandang kaninang alas 6 o 22 hour o 22 12 o 13. So titingnan natin sa International Seismic Network kung ano ba yan, kung saan ba galing yan. Mga bandang 6:06 oras natin sa Pilipinas. So 6:06, malamang ito yon sa Myanmar. Yan o, magnitude 5.1 ito na mababaw lang din, 10 km ang lalim, near of coast ng Myanmar or dyan sa may bandang west ng Yongon. Yan o bandang west ng Yongon, Myanmar ang naging pagyanig niya. Yan, kaninang 6:06 AM ng umaga. Oras yan sa Pilipinas, kaya na-detect ng konti. Hindi masyado malakas pero naabot pa rin yung travel time niya ng at least mga 5 minutes late bago nag-arrive yan sa amin sa Caloocan. So malakas-lakas din kahit paano yung mga pagyanig. O yan o, ilang travel time din yan, ilang minuto rin yung travel time niya bago na-detect sa amin sa Caloocan. So malinaw yan mga folks ha, na may mga at least mga ilang pagyanig tayong na-detect, isa sa Romblon at isa sa may bandang Myanmar. Kamustahin naman natin yung ating historical earthquake data, kung nakakailang total earthquakes na tayo. Sa gusto malaman kung ilang total earthquakes natin since January, well, kung bibilangin natin, nasa total of 2,810 na kaagad. 2,675 dito is magnitude 2.0 pataas, 118 sa magnitude 4.0 pataas, at 17 na ang ating magnitude 5.0 pataas. At so far naman, o awa ng Diyos, wala naman tayo na itala pa na kahit isang magnitude 6.0 pataas. So wag na sanang tumaas-taas yan. Kaya lang, by the month of March, since nakahalo pa kasi yung month of February. So ang gagawin natin, isusubtract natin yung bilang ng month of March kasi magkahalo yung February. Ayan. Ang total natin for sa March, magkasama kasi yung February at March, 975 ang total earthquakes. Then sa February, 975. Sa February naman ay 838. So kung susubtract natin yan ng 975 minus 838, lumalabas ang total earthquake na natin ngayong March, nasa 137 total earthquakes na po tayo. So yun po yung malinaw dyan mga folks ha,
para ma-filter out natin kung ilan talaga yung total earthquake natin for the month of March. At yung ating mga magnitude 4.0 nakahalo pa rin yan sa month of February. Ibig sabihin ko, konti pa lamang yan. Yan. At lumalabas, mayroon na tayong isang magnitude 5.0 base rito. Kasi last month ng February, 5 ang ating magnitude 5. Ngayon, since 6 na, subtract yung isa, which is nagkaroon ka nga tayo ng isang magnitude 5 dito sa may bandang Matanaw. Kahapon po ito. Yan o. Kaya naramdaman dyan sa paligid ng kabilang na ilang bahagi ng Davao City. Medyo naramdaman daw yung pagyanig dyan sa paligid na yan. So, isa lamang yung magnitude 5.0 natin for the month of March so far. So, nasa total of 137 pa lamang yung ating total earthquakes for the month of March. Hopefully, ma-separate na yan automatic ni PBOX para automatic mag-separate na rin siya. Nakahalo pa rin kasi yung month of February at saka month of March. Kaya halo-halo pa siya. Magkasama pa yung February at yung month of March. Kaya nasasama siya sa bilang. So, galaw-galaw naman yan sa mga personal natin sa PBOX. I-separate na po ninyo dahil sa inyong data system, magkahalo pa ang total earthquakes ng month of February at month of March. O, kamustahin ulit natin yung lagay ng ating mga dams ha. Base sa ating dam levels and historical data, so nanatiling stationary itong si Angat Dam, nanatiling overflow siya at mahigit sa 1 meters ang taas. Well, siguro talaga ni-ready nila yan para sagad-sagad ang ating water reserve. At so far, normal ang Ipo at Dame sa dam, pero nanatiling nasa dam critical level ang Ambuklao, Binga at Pantamangan Dam. Nanatiling nakabukas ang gate kay Magat Dam, so tuloy-tuloy pa rin ito. So kabilang na ang Magat Dam, sa tuloy-tuloy pa rin ang nag-release na may higit sa 0.50 meters, 0.50 meters ng sobrang tubig niya, bagamat normal naman yung kanyang water level, so wala tayong idea. May higit sa 240 cubic meters na ang nirelease ni Magat Dam until now. So since nagbukas ito nung mga nakaraang linggo, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbabawas ng sobrang dam dito, sobrang tubig kay Magat Dam. So mula sa ating dam water levels ay so far normal naman ang lahat ng importanteng 4 na dam na ito sa bansa as of March 5, 2025. So wala naman magkaanong nagkikritika sa kanila at yung between Angat at Magat Dam ay normal naman yung water levels nilang dalawa. So hopefully naka-ready na po yung mga yan just in case dahil tuloy-tuloy na po tayo magiging matindi ang tag-init sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 5, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 5, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isamang ngayong maga at ngayong tanghali. Well, asahan lamang natin na magiging very humid at maalinsangang panahon, especially dito sa parte ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng mga iba't ibang weather agencies at lalo na sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.